Hello, hello! Tatanong ko kung may takot pa ba tayo sa ating sarili? O kanino ba tayo natatakot? Kasi hindi maiwasan, lahat tayo ay mayroong takot. Natural na sa tao ang may takot. Yan ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa takot. Kaya, natatakot ka ba? Yan ang pag-uusapan natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell sa baba para updated ka sa lahat ng mga videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Yan! Takot ka ba? Yan ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa takot. Kanino at saan ka natatakot? Lahat naman tayo talaga. Meron tayong kanya-kanyang kinakatakutan. Lahat hindi maiwasan na meron tayong kinakatakutan. Tama ba yung sabi ko? Kinakatakutan. Ang tao talagang may takot. Kaya, depende o kung anong klaseng takot, yan ang isa-isahin natin kasi syempre, ang isang takot ng tao ay iba-iba ang kahulugan or kung bakit siya may takot. Yung iba, natatakot na tumanda. Dapat may kakatakot yung pagtanda, di ba? Dapat hindi tayo matakot na tayo ay tatanda. Dapat magpasalamat pa nga tayo eh. Ikaw, kanino ka natatakot o saan ka natatakot? Yung sabi ko nga, lahat tayo may takot. Merong iba, takot na sa heights. Takot sila sa mga matataas na lugar. Meron ding iba, takot sa dilim. Meron ding iba, basta maraming klase ang takot. Kaya lang, yun nga, kanino at saan ka matatakot? Yung iba, natatakot sa mga bagay-bagay. Ito yung medyo mahirap. Yung mga ganitong takot, yung natatakot sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, at sa karanasan. Yung mga ganitong takot, yun ang medyo matindi. Pag natatakot sila, yung iba, natatakot sila, kaya minsan, balisa sila sa kanilang sarili. Minsan, pag nakaramdam ng takot, nanginginig pa. Hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Yun ang medyo matinding mga takot na pag nararamdaman ng isang tao na pag ganito ang takot. Meron namang iba, sa sobrang takot, hindi na makakatulog. Hindi na mapapalagay. Yung iba naman sa sobrang takot sa kakaisip kung ano yung mga dapat hindi na natin intindihin o isipin. Pero minsan, hindi maiwasan. Kaya ang resulta na-stress. Yung mga ganitong takot, medyo matindi siya. Pero yung sabi ko kanina, yung takot tumanda, yung mga ganun, natural lang yun. Kaya nga sabi ko, yung takot, depende sa klase ng takot. Yung iba, takot na hindi makapag-asawa. Yung iba, takot na walang trabaho. Kasi nga, alam nyo na yung panahon ngayon, kaya takot pa rin sila na walang trabaho kasi pag walang trabaho, gutom. Kaya iba-ibang klase ang takot. Pero yung binanggit ko kanina, yun ang medyo matindi talaga. Yung takot, lalo na sa panahon ngayon, nakakatakot dahil nga sa mga nararamdaman natin ngayon o sa mga balita na naririnig natin. Kaya ang maganda, para maiwasan natin ang mga ganitong takot, para hindi tayo mabalisa, hindi tayo makaramdam ng stress sa sarili natin, lalo na sa pagdating sa pagtulog, hindi tayo nakakatulog kasi kung ano-ano ang iniisip natin, kaya parang tinatakot na natin ang ating sarili. So para maiwasan yun, yung ganito mga pangyayari, dapat mananatili tayong positibo sa buhay. Huwag natin isipin yung mga negative na, yung mga balita na naririnig natin, lalo na ngayon sa panahon, mai-stress lang tayo. Tinatakot talaga natin ang ating sarili. Kaya, ang mas mabuti, mag-iingat na lang po tayo. Magiging
mananatili tayong positibo. Para maging positibo tayo, iwas-iwas, wag na lang tayo lumabas, mananatili na lang tayo sa bahay. Para iwas-iwas na lang. At saka para hindi tayo ma-stress. Diba? Yun po yung isang takot na nakakabalisa, yung mga balita ngayon sa panahon ngayon, dahil medyo mahaba-haba na yung nandito lang tayo sa bahay, kaya nakakatakot talaga. Pero, wag na lang natin isipin. Mananatili na lang tayong positibo. I-enjoy na lang natin kung ano man kung saan man tayo, i-enjoy na lang natin. Wag na natin i-stress ang ating sarili. Para hindi tayo mabalisa, hindi tayo, kasi minsan, pag sobra nating iniisip yun, yung iba, nandoon na yung nanginginig sila, hindi sila nakakatulog. Balisa sila talaga. Kaya, ang pagiging matakutin, depende na yan kasi sa atin. Depende sa pagdadala. Kaya walang ibang makakagamot niyan kung hindi tayo lang talaga sa ating sarili. Para maiwasan natin yung mga ganitong takot. Kasi alam natin na lahat tayo ay nandito tayo sa panahon ngayon na nakakatakot. Mananatili na lang tayong positibo sa buhay. Huwag na nating isipin para hindi tayo ma-stress. Ang sa atin na lang, na nandito tayo sa bahay, mag-asikasuhin na lang natin ang ating pamilya, wag na tayong ma-stress. Pag halimbawa, nasa bahay lang naman tayo, magmuni-muni. Mag-iisip tayo yung mga dati, gano'n na lang, kasi wala tayong choice, ganito talaga. So, isipin na lang natin yung mga dati, yung mga nangyayari noon, magmuni-muni na lang tayo, mag-throwback na lang habang nasa bahay. Isipin na lang natin yung mga ganon. Pag medyo umukin yung panahon, pwede nating dumalaw sa mga kamag-anak natin, sa mga magulang natin. Pero sa ngayon, wag na muna natin takutin ang ating sarili. Kasi pag nasa isip natin parati ang takot, mas mahirapan tayo sa pagkilos natin o sa pag-iisip sa araw-araw. Kasi ang takot kasi ng tao, pag hindi natin yan na-control, magkakasakit talaga tayo. Kaya, yun nga yung sabi ko kanina, kung may takot ka ba, kanino at saan ka natatakot? Kaya dapat huwag na lang natin takutin ang ating sarili. Mag-isip na lang tayo ng mga positibo sa buhay natin. Kasi tanggapin natin yung katotohanan na ganito ang sitwasyon natin ngayon. Kaya isipin na lang natin ang positive na mananatili na lang tayong positibo sa buhay. Huwag na lang natin isipin, huwag na natin problemahin yung panahon natin ngayon. Pag umukay ng panahon, pwede na tayong dumalo sa mga kamag-anak natin, sa kaibigan natin. Pero sa ngayon, magmuni-muni na lang muna talaga tayo. Libangin na lang natin ang ating sarili sa bahay. Kagaya ng sinabi ko nung nakaraang kong video na habang nasa bahay, lilibangin natin ang ating sarili, maghanap tayo ng mga paraan para malilibang natin ang ating sarili. Dati, pagkagising sa umaga, maglilinis tayo tapos para ma-exercise, diba? Dati nagsusumba, diba? Isa na si Mama Cherry doon. Nagsusumba dati, pero ngayon, syempre, bawal tayong lumabas. Pwede naman natin gawin, magsumba na lang tayo sa bahay, diba? Yun, lilibangin na lang natin ang ating sarili, lilibangin na lang natin ang ating sarili sa pamamagitan ng isang example, yung pagsusumba sa bahay, diba? At least, yung takot natin, unti mabawasan. Ito pa yung isa, yung mga matitinding takot, huwag na lang natin anuhin yun, isipin talaga. Positive na lang po talaga tayo dapat. Kung halimbawa man, mayroon tayong puot na nakatago sa ating dibdib, diba? May puot, may galit na nakatago dito sa ating dibdib. Kasi sa panahon ngayon, alam natin na nakakatakot ang panahon, tapos meron pa tayong mga kinikimkim, ihingi na lang natin ng tawad sa Panginoon. Magdasal na lang po tayo talaga, dahil yun ang pinaka-importante talaga sa panahon ngayon. Yung magdasal tayo parate, na i-guide niya tayo. Kung mayroon man tayo nakatago dyan na medyo mga sama ng loob na isa sa nakakatakot sa atin o na ikaka-stress sa atin, ihingi na lang natin sa Panginoon na tanggalin na yung takot natin at saka yung puot na nararamdaman para medyo umokay na at magiging positibo na tayo sa buhay. Maraming paraan. Kaya yun nga yung sabi ko kanina, kung takot ka ba,
at kanino tayo natatakot at saan. Yung takot kasi natin, nasa isip lang natin yan eh. Pag iniisip kasi natin, natatakot talaga tayo. Pag iniisip kasi natin, talagang kabado tayo. Kaya hindi tayo makapag-isip ng maayos pag meron tayong takot na nakatago. Huwag nating isipin yung takot. Natural talaga sa atin, bawat isa sa atin, natural na meron tayong takot. Yung takot natin sa pang-araw-araw, kung ano yung anong kakainin natin bukas. Saan ako kukuha ng pambayad ng bills o yun. Isa yun sa mga takot natin sa panahon natin ngayon. Kaya wag na lang nating isipin. Ipasa Diyos na lang natin, siya na ang bahala. Kasi andyan lang naman siya parati, nag-guide sa atin. Basta hindi tayo makalimot sa Kanya, magpasalamat sa araw-araw at wag tayong mawala ng pag-asa. Magiging positibo lang talaga tayo sa buhay. Dahil siya ang mas nakakaalam at siya ang talagang poprotektahan tayo parate. Kaya yung takot natin, unti-unti ang mabawasan basta ipagkatiwala lang natin sa Kanya. Siya ang nakakaalam at alam niya na tayo kahit na hindi man tayo kasi nga bawal tayo lumabas. Alam naman niya sa sarili, alam naman niya na tayo kahit na hindi tayo nagpupunta sa bahay niya o magsisimba tayo, kahit na nasa bahay tayo, pwede naman natin gawin. Kaya wag na tayong matakot. Ubayan na lang natin sa Kanya at hingi tayo ng guidance sa Kanya. Yun ang pinaka-importante sa lahat, sa araw-araw. Kasi, yun nga, pag nasobrahan talaga tayo sa takot, yung takot natin, pag hindi natin makontrol, doon tayo unti-unting magkakasakit. Kaya, yung pagiging matakutin natin, yan ang umpisa sa magkakaroon tayo ng sakit. Doon mag-uumpisa yung mga balisa tayo sa buhay. Kaya yung mga takot natin, i-control na natin at wag na lang natin isipin. Talagang nakakatakot, diba? Lahat tayo may takot. Kaya yun. Yung pagiging takot natin sa ating sarili, kagaya ng sabi ko kanina, paulit-ulit ako, yung takot natin ay nasa isip lang. Kaya tanggalin na natin yung takot natin. Kaya kung ano man yung kinatatakot natin, kung kanino tayo natatakot at kung saan tayo natatakot, unti-unti na nating bawasan ang ating tensyon o ang ating pag-iisip, maging positibo na lang tayo sa buhay. Yun lang po. Sana po itong video ni Mama Cherry ngayon, nakapagbigay ng konting idea or konting tip para mabawasan ang konting takot natin. Hindi naman talaga, lahat naman talaga tayo may takot. Kahit si Mama Cherry, syempre may takot. May takot talaga, pero dapat i-adjust na lang natin sa ating sarili. Na bawasan natin yung takot natin at maging positibo na lang sa buhay. I-enjoy natin yung pang-araw-araw natin. Yun lang po. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Kung hindi pa ho kayo subscribe, paki-subscribe nyo na po. Isama nyo na po ang notification bell dyan sa side para updated po kayo sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Marami pa po tayong gagawin, kaya lang sa ngayon, yun nga yung sabi ko, bawal pa tayong gumala, kaya wag na lang muna tayong matakot. I-enjoy na lang natin ang buhay natin sa araw-araw. Yun lang po. Thank you. Bye-bye.